Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa lumang bahay sa tabi ng ilog sa Mindoro. Sabi nila, may nakatira pa raw doon na hindi tao. Pero iniisip ko lang na gawa-gawa lang para takutin ng mga dayo. Isang gabi ng tag-ulan, napagpasyahan naming puntahan iyon ng 4 kong kaibigan. Lahat kami may dalang cellphone at flashlight. Gusto lang naming mag-explore, magkuhaan ng video para may maipakita sa social media. Paglapit pa lang, ramdam na namin ang lamig ng paligid. Walang katao-tao sa baryo. Pero pakiramdam namin ay may mga matang nakamasid mula sa dilim. Pagpasok namin sa bahay, naamoy agad namin ang mabahong halimuyak na parang nabubulok na karne. Ang sahig ay puno ng alikabok, pero may mga sariwang yapak na basa. Tila may pumasok bago kami. Bigla, may marinig kaming kaluskos mula sa itaas. Isa sa amin, si Carlo, edad 19, ang umakyat, dala ang cellphone flashlight. Doon niya nakita isang babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting duster, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nang tawagin namin siya, unti-unti siyang lumingon. Wala siyang mata at ang bibig niya ay bumuka ng malaki. Naglalaway na parang gutom na aso. Tumakbo kami pababa, pero biglang bumagsak ang hagdan para kaming ikinulong. Habang nagtatago kami sa isang silid, naririnig namin ang mabibigat na yabag sa kisame. Sa liwanag ng buwan mula sa sirang bintana, nakita namin ang aninong gumagapang sa kisame. Parang ahas ang kilos, mabilis at walang tunog. Isa-isa kaming tumakbo palabas sa bintana. Habang tumatakbo kami palayo, lumingon ako sa bahay at wala na yon. Sa lugar na kinaroroonan nito, puro damo at putik na lang ang naiwan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nakaligtas ba kami o kung kasama na rin kami ng mga multo sa bahay na yon